And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po nating ideklara. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus is the anointed one. And let's declare our culture. Kung sino ka, declare mo. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli pa tayo po maupo. Yan, meron po bang first time sa kauna-una pagkakataon ay nakarating sa ating napaka-blessed na church? Meron po ba tayo dito first time? Yan. Pero napaka-jump pack po natin ngayon. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos sa buhay. For our God is good. Sino po naniniwala dito napakabuti ng kanyang Diyos? Ako'y naniniwala kung ang iyong sinasamba at pinaniniwala ang Diyos ay hindi mabuti, maigi pa ay wag mo na siyang sambahin. Kung ang iyong Diyos ay hindi mabuti, wag ka nang lumapit sa Kanya. Pero still, naniniwala tayo dahil ang Diyos ay mabuti, ay maganda ang gagawin ng Diyos. Amen. Ngayon pong araw is Father's Day. Amen. So, araw ko ngayon. Ako muna ang masusunod. Pahingin tubig. Biro lang. Mahal, pahingin tubig please. Di naman po, ayun lang po biro lang. Kung alam nyo naman po, ako naman po ay mabait na asawa. Tama ka? Yan. Araw ko daw. Oh, naganda po ng asawa ko. Ano? Palakpakan naman natin si Lord. Pumalakpak ako, naniniwala ka may asawa kang maganda. So, nandito po tayo para makinig ng salita ng Diyos. Ako lang po ay magkikwento sa inyo and mag-share ng mga bagay tungkol sa Biblia. Pinag-uusapan po natin sa loob ng 5 linggo. This is our week 5. Pang-5 na nating linggo, pinag-uusapan natin pananampalataya sa Diyos. Paniniwala sa Diyos nating buhay. At ang pag-usapan natin, kung tandaan nyo, nagsisimula sa butil na mustasa o munggo. Nagsisimula ang pananampalataya sa maliit hanggang sa lumakit, maging matibay, malalim na pundasyon ng pananampalataya. Na kahit anong bagyo, hindi matutumba. At ang pananampalataya natin ay magpapatuloy. Tayo'y mag-iintay. Kung meron mong vision ng Lord sa iyo, next slide please yung ating mega church. Kung makikita nyo may vision sa atin ng Lord na mega church, next slide please. Palapakan naman natin ng Lord dahil may full court na gagawin tayo. May whole court, pero iisa pa ang ring yan. May vision sa atin ng Lord at alam ko may mga vision, may mga desire. May mga pangako ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At sa ating church may pangako din ng Lord. Kaya po sinabi na isulat, i-drawing, ilagay nyo sa inyong notes, isulat nyo sa notebook nyo ang mga pangako ng Lord sa buhay nyo. Kasi dadating ang panahon, magkakabagyo, at kahit maalon, pangahawakan ng pangako. At last week po, pinag-usapan po natin na magkakaroon tayo ng pananampalataya na ito po ang magpapalugod sa Diyos, na natutuwa sa iyo ang Diyos. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, natutuwa sa iyo si Lord. Pero ako ay mas natutuwa sa iyo. Amen. Sino po dito ang may desire or may nais siyang mangyari sa buhay niya? Lahat tayo, amen. May pangako ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Alam ko, usual, common desire, makapagpatayo ng bahay, makapagpundar ng negosyo, umayos ang buhay, ang pamilya ay maging masaya, yung pamilya mo ay mayroon kang bahay, may sasakyan, may nakakain sa araw-araw, hindi nagkakasakit. Amen. Alam nyo ba, lahat ng yan ay pangako ng Diyos sa atin. Nakasulat lahat yan dito. Na gusto ng Diyos, bigyan tayo ng mahabang buhay at bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Hindi kalooban ng Diyos magkasakit ka,
Hindi kalooban ng Diyos mabuhay ka dito ng malungkot, walang kagalakan. Hindi kalooban ng Diyos na empty or parang laging may kulang sa atin. At sa mga pangako ng Diyos sa atin, yung mga hinahanap natin, ang term nga natin point B. Sabihin natin point B. Yung point B na yon, yung lugar na yon, na nandun na yung pangako na tupad na, may pupuntahan tayo. May kailangan tayong gawin. Ano ang kailangan natin gawin? Itong pang-5 linggo natin, ang title po na i-share ko ay Kilos Matuwid. Kilos Matuwid. Tayo muna po mag-pray. Tayo po ay umayon sa prayer na ito. Lord, salamat po sa magang ito. Kailangan kita. Sobrang kailangan kita. Sobrang naniniwala kami sa kaya mong gawin. Salamat sa mga pananampalatayang pinalalago mo. Salamat dahil ang bawat isa sa amin ay mas nalapit sa iyo. Salamat at nakilos ka. Tulungan mo kami na mamuhay, na may kaayusan at katuwidan sa iyo. Naskilusan namin ang pananampalataya namin. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan muli naman natin si Lord. Sino po dito ang mahilig manood ng NBA, ng basketball? Yan. Ako lang po. Yan. Sino po para sa mga nanonood po ng basketball, sino po sa inyo pinaka-the best na dynamic duo o tandem ngayon sa basketball? Sino po? Para sa akin po, pinaka-the best talaga ay si Jordan at si Pippen. Kung nakilala niyo po yon. May sinasabi si Kobe at sino? Si Shaq. Meron din sinasabing si LeBron at yung mga referee. Yung mga the best sa magkakalampe. Maganda po ay laging may katandem. Naniniwala po ba kayo? Sino po ang sino pinaka-love team na nagpapakilig sa inyo? Si Jadine, mga nagpakilig sa asawa ko. Si James Reid at si Nadine Lusre. Si Popoy at si Basha. Si John Lloyd yun at saka si Bea Alonso. Si Enrique Hill. Si Liza Soberano. Umamin kayo, nagpakilig sa inyo si Tirso Cruz III at si Nora Honor. Wala nga amin kasi ibig sabihin pag Tirso Cruz at Nora Honor, ibig sabihin ay medyo mabata. No, ako'y bata, mga kasing edad pa ako ni Sky, ang nagpapakilig sa akin sa TV noon si Rico Yan at si Judy Ann Santos. Ang kilalang love team noon ay si Judy Ann at si Wawi de Guzman. Pero ang pinaka nagpapakilig sa atin ngayon ay walang iba kundi #Rose Rick. Yun ang pinaka-the best na nagpapakilig. Rose Rick. Alam nyo po ang the best na mga magkakapares? The best na magkapares ay hindi pa ang si Kobe o si Shaq. Hindi pa yan si Rose Rick. Hindi pa yan si Batman at si Robin. Alam nyo ang the best na magkapares? Tanungin nyo po sa akin kung ano. Ang the best na magkapares ay pananampalataya at gawa. Faith and action. Sabi nyo nga, faith and action. So, alam nyo po sa loob ng ilang linggo, pang-5 nating linggo ito, pinag-uusapan natin na naniniwala tayo sa mga imposibleng bagay, na kayang gawin ng Diyos sa mga bagay na mukhang wala nang mangyayari, na kayang baguhin ng Diyos ang mga sitwasyon, mga pagalingin ang may sakit, ayusin ang problema, kayang gawin ng Diyos yon. At lahat naman tayo ay naniwala. Taas sa kamay na naniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Amen. Pero the best na pwede mong maging kapartner o assistant o sabi nga dynamic duo ni pananampalataya ay gawa. Ang the best na pwede mong maging Babalo kay Dolphy, maging Robin kay Batman, maging Bongo kay Duterte, maging Kiko kay Lenny ay si gawa kay pananampalataya. Si works kay faith. Sana nakuha niyo yung aking analogy na the best partner sa ating pananampalataya ay may ginagawa tayo. Buklatin po natin ating mga Biblia sa James 2. Ating mga notebooks, James 2, buklatin po natin. Yan, James 2, verse 20. Ito po ay New King James Version. Basahin ko lang po sa inyo. Sabi po dito, "But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead?" Sabihin nga po natin yung naka-underline. 1, 2, 3, go. Faith without works is dead.
Pananampalataya na walang gawa ay patay. Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Quick story, si Abraham mo pinangakuan ng Diyos. Yayaman ka, dadami ang salin lahi mo kahit 100 years old ka na at ang asawa mo ay 90 years old at baog, magkakaanak ka pa. Ang pananampalataya po ay kinilusan niya na kahit pangako ng Diyos na doon sa kanyang anak ay dadami, binigay pa rin niya si Isaac sa Lord, yung isasacrifice, papatayin. May gawa ang faith. Verse 22, do you see that faith was working together with works? Pag pinakita doon, hindi nyo ba alam si faith at si works, lagi silang magkatandem, lagi nakilo sila na sabay. Hindi pwedeng nananampalataya ka lang tas hindi ka nagawa. At sinabi doon, by works faith was made perfect. Dahil sa ginagawa natin, ang pananampalataya natin ay nagiging perfect. For example, sino po dito ang naaawa sa palubi kapag may nanlilimos na bata, taas ang kamay? Sino po nagbibigay sa kanila? Yan. Ako po inaawa ang asawa ko maawain, nakuha po sa akin biyanan. Pag nakakita po ako ng pulubi, ay nakakaawa naman. Hubo, tapos alam nyo pong nakain na doon sa bangketa, kakaawa naman. Tapos pag nag-stoplight, pag nag-green light na, diretso na ako. Wala akong ginawa. Ang prayer ko, Lord, sana po maayos ang buhay nila, kakaawa naman. Pero hindi tayo dumukot kahit 5 piso at binigyan yung nakakaawang pulubi. Nanampalataya tayo na maayos ang buhay niya pero wala tayong ginawa. Yung pong example nun, na nananampalataya tayo na yung taong yon, yung bagay na yon o yung sitwasyon natin ay magkakaroon ng magandang mangyayari pero hindi man natin binigyan yung taong yon. Nandiyan pa po ba kayo? Minsan nananampalataya tayo. Ako po ay teacher sa BSU. Marami akong estudyante. Nananampalataya, Lord, magpe-pray, Lord, papasa ako sa finals. Hindi po ako magre-removal. Nananampalataya na papasa sa finals, nag-aral naman, pero mas matagal pa ang pinag-ML kaysa pag-aaral. Nananampalataya pero hindi sapat ang gawa. Minsan nananampalataya tayo na, Lord, maayos ang pamilya ko, magkakaayos kami. Ay bago pumunta ng church ay nagpataasan ng anting kung sino mas mataas ang boses sa mag-asawa. Wala naman pong ganun dito, ano? Wala dito ganun. Kami po, hindi po kami nagpapataasan ng boses. Nandyan pa po ba kayo? Kung gusto nyo po ng kape, meron po doon. Kung wala na po 3-in-1, lumapit lang po kayo kay Pastor Aldrin, bibigyan niyan kayo ng pambili. Are you there? Alam nyo po yung, meron po kasi akong nakausap, may mahal siya sa buhay, gusto niya na mabago, maglalasing yung kanyang mahal sa buhay, yung kanyang pamilya. Nananampalataya siya sa Lord na, Lord, gusto ko na mabago ang buhay ng aking mahal sa buhay na ito. Sana hindi na siya maglasing. Sabi nung isang kasama, alam mo, effective daw. Now, alam niyo daw yung kumuha ng tae ng manok. Kumuha ng tae ng manok, tapos paamuyin pagtulog. Pag daw naamoy yung tulog, mawawala ang ganang mag-inom. So, ang faith plus works daw ay nananampalataya ka sa Lord na yung mahal sa buhay mo ay hindi na magpapakalasing, pero kukuha ka ng ipot ng manok at paamuyin mo habang natutulog. Ang tawag po doon ay faith plus works. Sabi nyo nga, faith plus works. Minsan ganon, nananampalataya, meron ditong nananampalataya, ako po'y magkakaasawa. Pero hanggang notes lang, hindi man ma-chat. Mahinang nila lang. Naka-notes lang, the first time I see you, I prayed for you. Pero hindi man lang chinachat. Wala akong pinapangalanan po dito, ha? Wala po akong pinapangalanan dito. Sa pagkilos natin, malalaman natin na ang ating gawa ay sa Diyos. Kasi minsan, ito'y nagiging problema ko din. Naging mindset ko na dapat ako, masipag ako, matalino ako, mag-aaral ako. Yes, naniniwala ako sa Lord, pero dapat masipag ako, mauwido ako, matalento ako. Ang nangyayari, mas nataas ang gawa ko kaysa sa pananampalataya sa Diyos. Sabi po dun sa James 2 verse 20, ibang version, NIV, how foolish
Can't you see that faith without good deeds is useless? Ang pananampalataya daw, sa ibang translation, na walang mabuting gawa. Na dapat pala, yung ginagawa natin ay may kabutihan. For example, may natanong ako, kasama natin dito sa church, "Uy, kamusta na po kayo, ate?" "Ay, mabuti ang Lord. Alam niyo po, dati pastor, wala po akong trabaho, pero ngayon nagkatrabaho po ako. At ako po ay ayos po ang sahod. Mabiyaya po si Lord." Ano ibig sabihin po nun? Nanampalataya siya dati na magkakatrabaho siya. At nung nagkatrabaho siya, napasalamatan niya ang Diyos. Kasi napunta sa mabuting gawa yung pananampalataya niya. Tandaan po natin, kapag ang ating ginagawa ay hindi para sa mabuti, hindi yan para sa Diyos. Kung meron kang desire, meron kang gusto, may pangako sa iyo ang Diyos, at alam mong galing sa Diyos, kilusan mo. Sabihin mo sa 5 tao, kilusan mo. 5 tao, kilusan mo. Hindi mangyayari yung mga bagay na iyon kung hindi mo kikilusan ng tuloy-tuloy. Sabihin nyo nga, tuloy-tuloy. Ang tuloy-tuloy ay tuloy-tuloy na naglalakad na hakbang. Sa mga bago pong naka-attend o hindi po naka-attend ng mga nakaraang weeks, lagi natin pinag-usapan ang hakbang. Kapag may pangako ang Diyos, hakbangan mo. Kapag may binigay sa iyo ang Lord na desire, hakbangan mo. Nung si Peter ay nasa bangka, anong ginawa niya? Dahil nabagyo, kahit tubig, maalon, humakbang siya. Kapag may binigay sa iyo ang pangako ang Diyos na ikaw ay magkakanegosyo, hakbangan mo. Patuloy na nahakbang. At ang paghakbang po natin ay paglalakad ay tungkol sa pananampalataya. Pangalawang Korinto, 2 Corinthians 5 verse 7. Sabi po doon, "For we walk by faith and not by sight." Naglalakad tayo sa pananampalataya at hindi base sa nakikita. Sino po dito nakapaglaro na ng basagan ng palayok? Taas ang kamay. Taas po ng kamay ng inaantok na. Yes, ang agang-aga. Sino po dito ang nakahampas na ng palayok? Wala na. Sige. Paano ga po yung larong yon? Di ka tayo pipiringan. So hindi kita. Sisilipin. O ilan ito? Yan. Basta hindi ka nakakita. Tapos ang gagawin sa iyo, paikot-ikutin ka, di ba? Parang yung kachat mo yung ginagawa sa iyo ngayon. Pinaikot-ikot lang. Tapos habang nakapiring, itututok ang gano'n yan. Tapos, go! Ang problema, marami tayong naririnig na boses, kaliwa, kaliwa, hindi, diretso, sipat lang. Ay, yung batang nakapiring, nalilito, saan ba ako pupunta? Yan na. Paghampas, nakagip ang ulo ng kaibigang lalaki. Yun ang pumutok, hindi nahagip ang palayok. Alam niyo po, parang ganon ang paglalakad sa pananampalataya. Hindi natin kita. Basta binigyan lang tayo ng target. Binigyan tayo ng desire. Na yun yung palayok, basagin mo. Yun ang pangako ko, sabi ng Diyos, lakaran mo. Yun yung point B. Yun yung mangyayari sa buhay mo, lakaran mo. Pero hindi mo kita. Pero dediretso ka. Amen. Amen po ba? At habang nalakad ka, hindi mo kita, naglalakad ka sa pananampalataya, sa boses ng Diyos. Kaso maraming ibang boses. Hindi lang ang boses ng Diyos ang naririnig mo. Nandiyan ang boses nung pinsan mo na niyayakag ka sa sala. Nandiyan yung boses nung kamarites mo na kung ano pinagsasabi kaya ikaw ay nanghihinad sa pananampalataya. Nandiyan ang boses ni ganito, ni ganyan. Nandiyan yung boses na magpaparamdam sa iyo na wala kang halaga. Nandiyan yung ibang boses na magsasabi sa iyo na hindi naman mangyayari yan. Maraming boses. Pero, kung kilala mo ang boses ng Diyos, doon ka susunod. Di ka minsan, pag tayo naggagano ng palayok, yung alam mong kaibigan mo, na mapapagkatiwalaan mo, yun ang maririnig mong boses, kumaliwa ka ng kaunti, tapos kumanan ka, diretso. Kahit pa yung magsasabi, diretso, hampasin mo na. Di ka, daming panggulo. Pero yung alam mo ng boses, nung mapapagkatiwalaan mo, yun ang pakikinggan mo. Ganun po ang paglalakad sa pananampalataya. Talagang marami tayong
maririnig na boses. At hindi natin kita. Parang ayan yung tunnel na madilim. Parang sa Kaibiyang tunnel, madilim. Walang ilaw. Pero alam mo sa dulo nandun. Pero dederecho ka. Pero makikinig tayo sa boses ng Diyos. Hanggang marating natin yung pangako ng Diyos sa buhay natin. Maraming tao ang naglalakad base sa nakikita. Akala natin ang opposite o kabaliktaran ng pananampalataya ay takot. We walk by faith, not by fear. Hindi po. Minsan we walk by faith, not by doubt. Alinlangan, hindi. We walk by faith, not by sight. Ang kalaban ng pananampalataya mo ay yung nakikita mo. Hindi pa yung takot na meron ka kung ano nakikita mo. Nananampalataya ka sa Diyos. Maayos ang buhay mo. Pero nakikita mo sa inyo, nagkakagulo. Hindi, may mga problema hindi maresolba. Kalaban ng pananampalataya mo. Nananampalataya ka sa Diyos, gagaling pa. Nagagaling ka. Pero nakikita mo, mukhang mas palala. Kalaban ng pananampalataya. Nananampalataya tayo sa Diyos ng ganito ganyan, pero nakikita natin sa social media ay opposite. Kaya kailangan, para habang naglalakad, malayo pa ang direction, malayo pa. Sino po dito ang mga nag-aaral pa? Taas ang kamay. Marami tayong gagraduate ngayong taon. Sino po mga gagraduate this year? JM, wow, palakpan naman natin ang Lord. So pwede na magka-boyfriend. Yan. Pero kahit pag-graduate, akala natin pag-graduate yun na. Pero malayo pa ang buhay. Ako po ngayon ay 28 years old, plus 10. So magta-39 po ako this year. Sabi nila, life begins at 40. So that will be 12 years from now pa. Biro lang po. Walang natawa. Seryoso eh. Seryoso. Kaya seryoso. Sakalin mo ka, tabi mo, sabi ka seryoso. Mahaba pa ang buhay natin. Napakalayo pa ng tatahakin natin. Marami pa tayong laban sa buhay. At ang panlaban sa buhay na yan, paglalakad natin sa buhay, naglalakad tayo sa pananampalataya. At habang tayo nabubuhay, kailangan ng paglalakad natin ay matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sabi sa Romans 1:17, for in it the righteousness of God. Sabihin natin, righteousness of God. O katuwidan ng Diyos. The righteousness of God is revealed from faith for faith. Sa pananampalataya, para sa pananampalataya. And it is written, the righteous shall live by faith. Sa Tagalog, ang matuwid ay mabubuhay, maglalakad sa buhay ng may pananampalataya. At doon tayo magiging sensitibo na habang tayo'y nabubuhay, magiging sensitibo tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu sa buhay natin. Are you there? Sensitibo tayo sa pinagagawa niya, sa sinasabi niya. You know, ang aming sasakyan, sira na po yung mga bintana. Meron po itong bintana, hindi na talaga nagana. Mahal ang pataas. Ako po'y nagdadrive. Sabi ko, Lord, ako'y naniniwala sa kapangyarihan mo. Ako'y naniniwala na walang imposible sa'yo. Pag itinaas ko ito, in Jesus' name, kahit sira ang electrical nito, itataas. Alam niyo yung ginawa ko? Hallelujah. Thank you, Lord. Maayos ang bintana. 1, 2, 3, boom! Tinaas ko yung bintana. Hindi gumalaw. Naniwala ako. Nanampalataya ako. By faith. Maayos yung bintana. Tataas yung hindi maitaas. At narinig ko ang boses ng Diyos. Anak, gumastos ka. Ipaayos mo yan. Dapat sensitibo tayo sa sinasabi ng Diyos. Anak, may pera ka. Ipaayos mo yan. Minsan sinasabihan tayo ng Diyos, nak, puntahan mo si ganun. I-chat mo si ganun. I-invite mo sa church. Sharean mo yung katrabaho mo, yung
Yung kasama mo sa lunch, sa lamesa, shiran mo lang. Alam mo may problema yan pero wala kang ginagawa. Maging sensitibo tayo sa sinasabi ng Diyos. Alam nyo, yung gusto nating ako po'y naniniwala. Marami tayong gustong madala sa Lord. Amen. Marami tayong gustong madala dito. Pero either tayo ay tinatamad, tayo'y walang gana, takot tayong mapahiya, o naumay na tayo kasi inunahan na natin ang ating isip. Hindi naman yan sasama sa akin. Hello? Napangunahan na natin. Asa na ang pananampalataya? Na yung matigas ng puso na tao na yon ay kahit ayaw sumama, ay sasama at makakilala sa Panginoon. Amen. Alam niyo yung mga na-water baptize po kahapon, yung mga nag-MGR, nakakatuwang testimony nila. Kung makikita nyo sa page natin, naka-upload na po yung isang testimony bago i-baptize si Alex. Panoorin nyo po. Dati po siyang ganon, ganyan. Dati po siyang addict sa porn, suicidal, pero ngayon po, biyaya po ng Lord na bago ang buhay, binabago pa rin ang buhay. Amen. So dahil may nananampalataya, kailangang sensitive tayo sa pinagagawa ng Lord. Sino po dito yung may pangako Lord sa buhay niya? Marami sa atin, di ba? May kanya-kanyang pangako Lord sa atin. May pangako ang Lord sa atin as a church, yung ating malaking mega church, di ba? Bakit kaya hindi pa binibigay ng Lord? Minsan. Bakit kaya ang tagal na nating nananalangin, nandun pa rin? Alam niyo po minsan, hindi binibigay ng Lord dahil sa ating mga kasalanan. Ito po ang tanong ko, tayo po ay nag-repent? Have we repented? Nagsisi na po ba tayo sa ating mga kasalanan? Ito'y random lumabas sa aking feed, itong verse na ito. Salmo 68 verse 18. Sabi doon, kung hindi ko ipapahayag sa Panginoon ang aking kasalanan, anong mangyayari? Hindi niya tayo pakikinggan. Dapat sensitibo tayo sa pinagagawa niya na anak. Suko mo sa akin ng mga pagkukulang, mga kasalanan mo. Kung sensitive ka sa pinagagawa niya, maging sensitibo din tayo sa hindi niya pinagagawa. Maraming bagay ang hindi pinagagawa sa atin ng Diyos. Pangako sa atin ng Diyos na yayaman tayo. Ibe-bless niya tayo financially. Proverbs 10:22, the blessings of the Lord will make you rich. God will make you rich. Pero ang panalangin natin, Lord, anong kulay ang tataya ako sa color game? Ito ba'y pink ngayon o white? Sino po dito naglo-lotto dreaming? Alam niyo po yun, lotto dreaming. Yung nangangarap siya, ano kaya mangyayari sa akin kung nanalo ako sa lotto? Nagkasison po ako sa buhay ko na gano'n. Ayun po ay mali ko din. Pero, nagrepenta naman ako sa Lord. Pero inano ko, Lord, alam ko una kong gagawin pag nanalo ako sa lotto. Tithes. Kung manalo ako 66 million, so ibig sabihin, may 6.6 million ang church. Ano ganda inisip ko? Pero inisip, sabi sa akin na Lord, Pastor Pine, imagine mo, nanalo ka sa loto, anong sasabihin ng ibang tao? Nataya ka sa loto? Ay Lord, 6.6 million din ang tithes para sa iyo. Anong sasabihin ng ibang tao? Na ikaw ay naghahayag ng salita ng Diyos. Tapos ganyan ang pamumuhay mo. Hindi po, lahat po tayo ay hindi exempted na magkamali, magkasala, kahit po inyong lingkod. Kaya may pamumuhay tayo ng righteousness, ng pagiging matuwid. Bakit di natutupad yung pangako? Nagpe-pray tayo ng kapayapaan pero mas babad tayo sa balita, sa nangyayari sa impeachment o kung saan man sa gobyerno kaysa sa kanyang presensya. Gusto natin ng kapayapaan pero nakapanood tayo ng balita, galit na galit tayo. Hinihingi ko na ma-overcome ko sa Lord ang insecurity ko. I am so insecure for many years. And recently lang nabalik. Kaya anong hiningi ko sa Lord? Lord, alisin mo to. May ginawa ako. Faith without action is dead. Anong ginawa ko? Dinilit ko ang Facebook ko. Hindi na ako nagfe-Facebook. Kasi yun ang source ng insecurity. Kung ikaw ay insecure, kung ikaw ay naghahanap ng assurance sa mali, kung gusto mo lang na mawala yan, kung gusto mo lang, huwag ka nang mag-TikTok.
Kung gusto mo maging whole, maging buo, mo-operate by faith. Ayaw mo ng insecurity. Ayaw maghanap ng validation and appreciation sa mga maling tao. If ikaw ay nagsa-self-pity, kawawa naman ako, ganito lang buti pa yung iba, ayos ng buhay kami, ganito lang. And then, tinatawag ka ng Diyos sa malaking ministeryo na tumigil ka na sa kaka-scroll sa social media. Ayan man Facebook, TikTok, Instagram, Reddit, lahat na. Kung gusto mong mawala lahat yan, ngayon, na habang nagtuturo ako at nakatingin ka sa cellphone mo, itigil mo yan. Nandyan pa buo kayo. Babae ka, you feel unworthy, feeling mo, hindi ka ma-validate, baka kaya nahihirapan tayong makita yung worth mo, yung halaga mo galing sa Lord. Kasi mas nagiging reference natin yung mga babae sa TikTok. Kaya what we call a lifestyle of righteousness. Righteousness by faith. Sabihin nga natin, righteousness by faith. Pagiging matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya is a lifestyle of repentance. Repentance is away from sinful life at kasama mo si Jesus. Na hindi ko sinasabing talagang ikaw ay anghel na ikaw ay may pakpak na ng anghel at napakabanal mo na, hindi po. Sinasabi ko, kahit pinagdadaanan mo yan, hirap kang i-let go yan, hirap kang mawala sa comfort zone, may mga bagay pang nagagawa, still, natingin ka kay Jesus. And maintaining that lifestyle na malayo sa sala, malayo sa sumisira sa buhay natin, malayo sa ngayon, masarap gawin. Sa ngayon, ine-enjoy ang gawin. Pero pag siningil, malalim, malawak ang utang. Kung gusto nating mapalayo sa ganung pamumuhay, ay tayo ay manampalataya. Paano ba yung pananampalatayang yun? Ang hirap iwasan, ang hirap talikuran, ang hirap layuan. Kaya, pero maniniwala ka. Ay, nagawa ko uli yun. Ang hirap, nagigilty ako. Pero naniniwala ka na mahal ka pa rin ni Jesus. Ang bigat ng guilt trip ko. Ang dami kong red flags. Ang dami ko ng hurtful past. Pero nananampalataya ka na kaya ka pa rin baguhin at binabago ka ngayon ng Diyos. Are you there? Kaya nga, the righteous shall live by faith. Kasi kung sa gawa natin tayo aasa, hindi natin kayang ma-overcome yun. Hindi natin kayang tanggihan yun. Hindi natin kayang layuan yun kung sariling gawa. Kaya kailangan ng pananampalataya. Amen po ba? So if ako bilang inyong pastor o may kasama ka dito sa church na nagsabi sa iyo ng repent, magsisi ka. We are sorry kung naging mali ang approach o na-judge ka o na-hurt ka. But 2 points quick. Number 1, lahat tayo makasalanan. Dahil kay Adan, pinakaunang tao, tayo ay naging makasalanan sa alinlahi. For example, ako po, mahilig po ako, kunwari ako, gusto kong maging Japanese, gusto kong maging Hapon, pero ang itim ko, ang mata ko'y bilog, digang Hapon maputi, singkit. Anak ko, gusto kong maging Japanese. So anong tatry kong gawin? Pupunta akong Japan o kakain ako ng ramen, kakain ako ng mga tonkatsu, mga chingchangsu, lahat kakainin ko na. Pero gusto kong para maging Japanese ako, yun lang kakainin ko. Iinom ako ng mga, Korean na lang, Korean. Kakain, ako'y magsasamgyup araw-araw, ako'y magsosoju araw-araw. Para lang ako'y maging Koreano. Ayoko na maging Pilipino, gusto kong maging Koreano. Pero but still, pag uwi ko, parang ang sarap ng dinuguan. Parang ang sarap ng adobo. Pinipilit kong maging Koreano, pero parang kasarap ng liempo, tapos merong may buko juice. Anong point ko? Ganun tayo. Natural tayo makasalanan. Kaya tayo nananampalataya, gusto natin maging Japanese, gusto natin maging matuwid. Pero kahit anong mangyari, hihilahin tayo kasi may laman tayo. May flesh tayo. May emotions tayo. Are you still there?
Nagke-crave pa rin tayo sa diduguan. Nagke-crave pa rin tayo sa adobo. Nagke-crave pa rin tayo sa sala. Nagke-crave pa rin tayo sa mga makakasalanang bagay. Kaya nga mabubuhay tayo nang naniniwala ka na kaya mo yan. Mabubuhay ka, naniniwala ka na ikaw ay matuwid. And still, lahat tayo hindi matuwid. Nagkakasala, nagkakamali, nakatingin, nakakapag-isip, nakakapagsalita, nakakagawa, nakakapagganon ng mga sala. Kaya nga we are telling others, lapit tayo sa Diyos, repent. Kasi we too are sinners. Kami makasalanan, walang perpekto. Kaya natin tinutulungan ng bawat isa kasi ayaw nating maranasan ng bawat isa yung buhay na malayo sa Panginoon. Kaya nga by faith. And everyone here, kailangang manampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, wala. I hope you got it. Sana na-gets nyo. Na kung sarili nating pilit na wag gawin yun, sarili nating pilit, nakalimutan ang guilt trip ng nakaraan, sarili nating lakas, na maging pure sa harap ng Panginoon, mahina tayo. Hebreo 10:37-38. Sapagkat sinabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya. Alam niyo po ba ngayon, nagpadala na ng missile to missile ang Iran sa Israel. At as of kanina lang, humingi na ng tulong ang Israel sa US. Kasi hindi na nila ma-penetrate. Alam nyo ba, sinabi sa Biblia, bago dumating sa huling araw, ang bansang Israel ay talagang gegerahin. Ng bansang Persia. Ang Persia noon ay Iran ngayon. Kaya yung sinabi doon na darating na siya, hindi na siya magtatagal. Kaya anong tawag sa atin ng Panginoon? At mabuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Inulit doon yung ang pamumuhay ng matuwid ay sa pananampalataya. Righteous by faith. Walk by faith. Righteousness by faith. Ngunit, kung tumalikod siya, kung tumalikod ako, kung tumalikod ka, kung tumalikod tayo sa Kanya, hindi siya malulugod. Tigang pagiging malugod sa Panginoon, pananampalataya. Tayo po yumuko at pumikit. Tayo po manalangin. Salamat aming Ama sa buhay na ito na binigay mo. Hindi ko kilala, hindi ko alam ang pinagdaanan, hindi ko alam ang nararamdaman, pero alam mo, tulungan mo bawat isa sa amin na hindi tumingin sa ibang tao, tumingin lang sa iyo, manampalataya sa iyo, na kaya naming mabuhay, na matuwid sa harap mo, na kaya namin mabuhay, nakalugod-lugod sa harapan mo, na malayo sa kasalanan. Tulungan mo yung mga pinagdadaanan sa kanilang sarili. May mga challenges sa kasalanan. Ako'y naniniwala sa inyo sa buhay nila. Mapapagtagumpayan namin lahat ng ito. Makakatalikod kami sa makakasakit sa iyo. Salamat po. Ikaw ang Diyos sa buhay namin. Tulungan mo kami manampalataya. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord.